Yun, good day mga tol. Para sa mga trip dyan mag-breed ng hamster, alamin nyo muna kung ano yung i-breed nyo. Pero ito, kung i-breed nyo ay Syrian hamster, kasi puro Syrian hamster yung mga binibreed ko dito eh. Kailangan nyo talaga magpondo unang-una ng cage dyan, kasi kailangan 1:1 yan. Kunyari, pagkatapos nyo ipag-breed yung female at male hamster, once na buntis na, tulad nyan, may buntis na dyan, may anak na, kailangan nyo ihiwalay yung male hamster sa ibang bean cage, kaya magastos talaga. Pero mga tol, walang kaso kung 12 liters bean cage lang ang gagamitin nyo pang breed dahil breeder kayo at hindi naman keeper. Pero kung magbe-breed kayo, magsimula muna kayo sa trio or trio. Dalawang female, isang male. Pero depende kasi yan sa mga breeder kung magkano nila i-out yung ganong setup or ganong trio na bibilin ninyo. Depende pa rin talaga yan sa mga breeder. May mga nagsasabi kasi na lit ng bean cage mo, 12 liters, stress yung hamster niya, ganyan-ganyan. Kung ano-ano mga pinagsasabi. Mga tol, walang kaso doon dahil breeder ka naman. Mga nagsasabi nun mga keeper, ganun talaga. Pero pag na-try nila mag-breed, tapos setup nila malalaking bean cage, tapos puno ng hamster wheel, imagine ninyo na lang mga tol. Magbe-breed ka ng hamster, sobrang dami niyan. Tas Syrian hamster. Lahat yan lalagyan mo ng hamster wheel. Lahat yan lalagyan mo ng accessories, di ba? Para saan? Pag nanganak, aalisin mo rin yun kasi nga bawal ma-stress yung nanay at nasa sa isang tabi lang sila tulad nito. Example, naglilimlim lang sila sa kanilang anak niya. Ay, ito malalaki na kasi ito eh. Yan, 12 liters to mga tol. Pero success yung mga breed ko dyan. Ayun, no? At ilang years na rin na kung nagbe-breed sa 12 liters bean cage. Ngayon lang ako nagkaroon ng 35. Tulad nito mga tol, ayan. Nandito lang yan sa pugad niya. Ayan, no? Pugad niya. Oh. Hindi yan naaalis. Kaya hindi mo kailangan ng ganyan kalaking setup para lang sa pagbe-breed. Dahil babantayan lang niya yung anak niya. Kakain lang yan, tapos babantayan. Kaya sa mga nagsasabi na 12 liters ang liit ng bean cage, hindi yan pwede. Huwag kayo maniwala doon. Nagsabi nun hindi naman naka-experience mag-breed. Pero kung breeder, alam nila yan na pwede ang 12 liters bean cage at walang kaso doon. Pero kung ikaw ay keeper, masasuggest ko na huwag ka talagang gumamit ng 12 liters bean cage. Kasi dati nung keeper ako talagang, ayan, tulad na ito, halimbawa, malaki to. Ilang liters to. Tapos salamin yung nandito sa harapan. Ayan. Sinet-upan ko yan mga tol. Nilagyan ko ng hamster wheel, ng mga kung ano-anong accessories na pang hamster. Kasi gusto ko paggandahin. Kasi ang purpose ko, pagkikip, pag-aalaga lang talaga. Pero nung dumating na ako sa pagbibreed, syempre hindi ko na kailangan ng ganito kalaking cage para lang sa pagbibreed ng mga Syrian hamster or kahit ng mga dwarf hamster. Tapos syempre, after 1 month, pwede nyo nang i-harvest yan. Lalo na kahit wala pang 1 month, tapos malulusog yung hamster nyo. Tulad nito, in-harvest ko na, magwa 1 month pa lang to. Pero malalaki na kasi, mga solid na yung katawan. Ayan. Ilipat nyo na sila sa malaking bean cage na hindi sila nagkakasiksikan. Tapos depende na yan sa'yo kung paano yung diskarte mo na i-market sila, ibenta, i-out. Nasa sayo na yun. Diskarte mo na yun. Ayan, tulad nito, magwa 1 month old pa lang yan, pero malalaki na. Kaya mga tol, kung trip nyo mag-breed or bago pa lang kayo mag-breed, ang maisasuggest ko lang ay magsimula muna kayo sa 3. 2 female, 1 male, pero magkakaiwalay dapat ng bean cage yun. Kahit 12 liters, okay lang yan mga tol, walang kaso yan. Puro 12 liters lang gamit ko dito. Tapos, mag-stock lang din kayo syempre ng bean cage na paghihiwalayan ng 2 female at 1 male. Para maging successful. Tapos unti-unti nyo na rin naman nang matututunan yun. Kayo na rin makaka-experience ng mga behavior ng mga alaga nyong hamster, mga daga. Yan. Mga kamalian o mga ano ba dapat gawin. May kanya-kanya kasing setup ang mga breeder mga tol. Kaya pag ikaw nag-breed ka rin, magkakaroon ka rin ng sarili mong setup.